Hindi ko talaga alam kung saan kumukuha to si Greco Bellica ng kanyang mga sinasabi. Biruin nyo, mga kababayan. Nasabi ni Greco Bellica, mga kababayan, if the government will arrest Bato in the same way they kidnapped the former President Rodrigo Roa Duterte, they can do it. Do it. Any one of us. Yan ang pag-iisip niya. Mga kababayan ko, tibagin natin. Number 1, mga kababayan ko. Unang tanong, kinidnap ba si Duterte? Ang sagot, inaresto. Meron bang kinikidnap na may media na alam kung saan pupunta? Meron bang kinikidnap, mga kababayan? No, meron bang kinikidnap, mga kababayan ko, na alam ng buong mundo at ng buong Pilipinas? Meron bang kinikidnap, mga kababayan ko, na may nag-iiyak na taga-suporta sa labas? At meron bang kinikidnap, mga kababayan ko, na hinahatidan pa ng pizza sa loob? May doktor na sandamakmak ang pulis? Baka nagkakamali po kayo, Mr. Bellica. Kasi ang pagkakaalam ko sa nangyari, inaresto ang dating presidente sa pagkakasala sa human rights. Hindi ho kinidnap. Wala hong salitang kinidnap. Dahil kung meron dapat to magsalita niyan, mga kababayan ko, wala sino man sa inyo. Sapagkat nalaman ho ng taong bayan at nakita ng Pilipino kung ano po ang totoong nangyari noong panahon na kinukuha ho at inaaresto ang dating Pangulo. Dinala pa nga ho sa Villamor. Nakita ho ng taong bayan lahat. Meron bubang kinikidnap din na nasa tabi niya ang abogado at dating executive assistant? Meron po bang kinikidnap na kasama ang anak at ang kanyang common law wife? Wala hong ganon. Kaya wag mo natin sabihin, mga kababayan, na ito sinasabi ni Bellica, nakinidnap ang dating presidente. But, mga kababayan, ituwid natin yung maling pahayag nito. Wala hong kinidnap. Inaresto, meron. Mga kababayan. Yan ho yung propagandang pinapalabas ho nila upang makahikayat pa po ng maraming tao at makapagtanim ng galit. At gusto nilang palabasin ang salitang kidnap, mga kababayan ko, sa mamamayang Pilipina tumatak dahil yun daw ho ang ginawa ho ng administrasyon sa dating Pangulo. Para naman mas mukhang nakakaawa, aesthetic na aesthetic, mga kababayan ko, at talagang, nakakaawa naman talaga kasi kinidnap, kinawawa na naman sila. Pero yung mga taong pinapatay kaya niyan, pinagtanggol mo ba? Yung mga taong nangailangan ng tulong, ng reconciliation, ng pagbabago, pinagbigyan nyo ba? Kaya wala ho kayong dapat sabing pinakidnap. Dahil karapatan ho ng bawat isang Pilipino na nadamay sa extrajudicial killing na ipaaresto ang dating Pangulo. Mahiya ho kayo sa nagsasabing kinidnap dahil wala hong kinidnap. Mga kababayan ko, inaresto meron. Sa usapin naman po, mga kababayan ko, na kung ang gobyerno daw ay magawa daw na arestoin si Senator Bato de la Rosa, ay magagawa rin daw ito sa taong bayan. Ang tanong ho ba dito, yung taong bayan, ang tanong ho dito, gaano ho ba kabigat unang-una yung kaso? Yung kaso ni Bato, iba. Number 1, isa siya sa mga nag-execute ng extrajudicial killing during ng dating administrasyon. Because siya ang PNP chief during that time. So yung bigat ng kaso niya, mga kababayan ko, is talagang may kalalagyan. But, mga kababayan ko, kung sa usapin naman na magagawa ito ng gobyerno, mga kababayan ko, ang tanong ko dito, aarestuhin ho ba kayo ng gobyerno? Dadakpin po ba kayo ng pulis? Huhulihin ho ba kayo kung meron ho ba kayong nagagawang kasalanan? Di ba tama ho, mga kababayan ko, na ang taong nagkasala at meron hong warrant of arrest ay dapat to sa korte nagpapaliwanag at dapat pong arestuhin ng ating otoridad. May mali ho ba dito?
Matagal na hong ginagawa ng mga pulis natin ang pag-aresto. Matagal na hong ginagawa ng ating mga kapulisan na kapag ikaw ho ay may warrant, automatically, ikaw ho'y inaaresto. Mga kababayan. Dapat ho dito, mga kababayan ko, ay malaman ho ng taong bayan ho natin. Isa na naman pong malaking pambobola ito, Mr. Belica. Mahiya naman po kayo. Sa panahon ho ng dating administrasyon, di ba? Nagpahuli rin ho kayo. May mga inaresto rin ho kayo. Na sinasabi nyo, na pinagbibintangan nyo, na nangurap sa gobyerno. Di ba't ginamitan nyo rin ho sila ng warrant of arrest? Sa makatuwid, yung gagawin kay Senator Batong pag-aresto ay siya ring pag-arestong ginawa ninyo sa mga pinagbintangan ninyo na magnanakaw ng pondo ng pera ng taong bayan noong panahon ng dating administrasyon. Alam nyo ho yung proseso. Huwag po tayo magtanga-tangahan dito. Kasi wala akong gamot sa pagiging tanga. Mr. Belica. Kaya mag-isip ho kayo sa mga sinasabi nyo. Na kayang gawin ng gobyerno? Kaya naman talagang gawin ng gobyerno eh. Kung nagkasala ka. Dahil may batas tayo ngayon sa Pilipinas. Kaya naman talagang trabahuin ng gobyerno at arestohin yan eh. Kung talagang nagkasala ka. At ang magpapatunay dito mga kababayan ko sa patawag ng ating husgado ay isang papel lamang mga kababayan ko na tinatawag nating warrant of arrest. At yung warrant of arrest na yun mga kababayan ko ang siya magpapatunay din mga kapatid na magiging mabigat ang kanyang kahihinatnan. Kaya po mariin ko pong tanong mga kababayan ko, mariin ko pong tanong dito kay Belica. Mariin kong tanong. Isa lang. Sige nga, ulitin mo nga yung ginawa mong pag-aresto noon, sabihin mong mali. Ulitin mo yung ginawa mong pag-aresto noon at sabihin mong mali. Dahil kung mali yung ginawa mong pag-aresto noon sa mga kurap, ibig sabihin noon, mali rin ba yung ginawa mo noon? Yun ang pinakatanong ko. Kaya question mark ngayon sa akin yan, Mr. Belica. Sana intindihin mo lahat ng sinasabi mo. Hindi mo alam, halatang halata ka. Yun ang pinakamaling ginawa mo. Kung may mali si Belica, kung may mali si Bato, dapat arestuhin. May warrant of arrest tayo. May batas tayo. May umiiral na justice system sa bansa natin. Kagaya ng ginawa nyo noon nung nagpakulong kayo ng mga pinagbibintangan yung politiko. Kaya yan ang gusto kong sabihin sa inyo. But anyway mga kababayan ko, problema nyo yan. Hindi ko problema yan Mr. Belica kung yan ang pananaw mo. Kung yan ang mindset mo, wala akong pakialam. Pero aarestuhin namin sa ngalan ng batas si Bato. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.